Duterte dito. Problema natin para tayo makapasok. Kuha na yung ballpen. Alright, magre-reaction tayo dito mga kababayan sa nangyaring pamimigay ng mga ayuda no dito sa mga apektado sa pagtaas ng presyo ng gasolina at krudo. Itong mga riders at operators ng mga kababayan dito po sa may Kyle Mall sa North Caloocan nung nakaraang araw na kung saan ay nagsisigaw po sila or sinisigaw nila dito ang Duterte mga kababayan no, at meron din pong sumigaw ng BBM pero meron pong nagbu no or binu yung sumigaw at tuloy-tuloy yung kailang pagsigaw ng Duterte doon sa venue no ng pamimigay ng 5,000 na ayuda dito sa mga riders at operators yata kung hindi ako nagkakamali no, nung isang araw dito po sa North Caloocan. At ito nga po yung tugon ng gobyerno sa pagtaas nga ng mga presyong petrolyo no mga kabayan dahil dito nga sa giyera na nangyayari ngayon dito po sa Middle East at lahat po talaga ay apektado no mga kabayan. At noon pa man no or maging noon pa man kung magtaas talaga itong produktong petrolyo ay lahat na po ng mga bilihin halos ay nagtataas na rin mga kabayan. At itong mga riders nga at mga drivers no ng mga pampublikong sasakyan ay humihirit din ng taas presyo no kasi lugi daw sila dito mga kabayan sa pagtaas nga po pagsipa ng presyo ng petrolyo. At although hindi natin kasalanan yan mga kababayan kasi talagang dependent tayo no doon na tayo nakadepende sa mga produktong petrolyo sa Middle East, kaya yun po yung mahirap mga kababayan sa isang dependent na bansa kagaya natin na talagang nakasalalay yung ating mga petrolyo doon sa ibang bansa sa Middle East. So panalangin po natin na sana po ay matapos na no itong kaguluhan ngayon dyan sa Middle East, matapos na po itong giyera para balik na po sa normal ang lahat at maging normal na po yung pagkuha, pag-angkat ng mga petrolyo no, mga produktong petrolyo dyan sa Middle East at para magkaroon na po ng supply at balik normal na po sana itong presyo ng petrolyo no kasi sana po ay talagang matapos na kasi pag tumagal pa po ito mga kababayan na iwan ko na lang saan po tayo pupulutin dito no kagaya po sa atin sa Pilipinas na wala po tayong source ng mga petrolyo talaga no na umaangkat lang po tayo dito sa gitnang silangan mga kababayan. So ano po masabi dito sa pagwilga no or masabi natin nagwilga yung mga nandoon sa mga pagbigay ng ayuda doon sa North Caloocan na sumisigaw po sila ng Duterte. Pero meron naman pong ibang sumisigaw doon ng ibang pangalan ng politiko mga kababayan. Meron sumigaw din po kay Robredo, meron pa kay Trillanes, may BBM, nandoon po no sinasabi po nila sinisigaw po pero marami po talaga mas majority yung Duterte mga kababayan yung sigaw nila doon sa venue sa Kyle Mall no doon sa North Caloocan. So please comment down below. Sandigan ng sama-samang pagkilos ay hindi pagre-rebelde, kundi iyan ay tinatawag na good citizens duty. Tungkulin ng mga mabubuting anak ng bayan ang pagiging bahagi ng pagbabago at reforma sa isang nabubulok at mali na uri ng pamunuan sa gobyerno. Hindi tayo nagpapabagsak sa gobyerno. Malinaw yon. Para mabigyan ng kaliwanagan kung bakit nabuo ang kampilan at bakit may kampilan ng mamamayan on the occasion of the day before we shall officially commemorate the 1 year of the cross-border kidnapping, abduction, and outright extraordinary rendition na ginawa po ng gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at ng kanyang kasabwat na bogus na ICC ay bibigyan po ni dating Secretary for Political Affairs at naging kongresista na hindi po mahilig sa maleta. Si dating Secretary for Political Affairs at naging congressman from Negros Oriental, si dating Secretary Jing Paras. Bakit may kampilan at bakit natin inaalala ang ligasiya ng isang Pangulong Rodrigo Duterte? Palakpakan po natin si Secretary Jing Paras.
Maraming salamat kay Eric. At ako ay parating nasa likod kay Eric kasi, hindi natin malaman kung siya ang object ng karahasan, suppression of ng gobyerno na Marcos Jr. Kamakailan lang, inaharas na naman ang ating butihing si Ka-Eric. At mabuti naman, maraming mga kaibigan na tumutulong. At hindi natin inaatras yung pagtulong sa kung sino man na mga inaapi ng ating pamahalaan ngayon. Mga kababayan, ako po ay bilang chairman ng Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement at presidente ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino. I welcome you all to this national forum for the pursuit of accountability and reform. Ito po ay ginawa po ng Kampilan dahil po gusto natin na magsama-sama muli. The Kampilan was organized as an umbrella organization ng mga parallel organizations na may puso at diwa para kay President Duterte at kay Inday Sara Duterte. Iba-iba, mayroon tayong Inday Cares, mayroong Sara All, mayroong Muslim Alliance, mayroong DRT, mayroong iba-ibang mga MISS or Mayor Inday Sara for Inday Sara supporters. Dito sa Bicol region, mayroong mga isda, itong mga youth sector natin, mayroong mga iba-iba pa. Ngayon, as of today, nasa 20 more or less organizations ang nasasakupan ng Kampilan ng Mamayang Pilipino.